Mapagpalang araw po sa lahat. Narito po muli ako at ako po ay magpapatuloy sa katuruan na meron kami bilang Kristiyano. Born again. Mga kapatid, ang tungkol sa pag-aayuno ay naipabatid ko na po kung kanino po dapat tayo sasambit sa ating mga panalangin, sa ating mga pagsamba, kundi sa ating banal na Ama, Diyos sa langit. Tungkol naman kay Hesukristo na kung saan siya po ay pinadala ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Ngunit, mayroon pong espiritual na unawa tungkol kay Hesukristo. Yan po ay tungkol sa atin bilang nagiging si Hesukristo. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. I am Judeline, the Christ, and you are the Christ. That's why we are called Christians. And we will be sent by our Holy Father God in heaven so others can understand and hear the Word of God. My brothers and sisters, mga kapatid, ang patutuo na meron po si Hesukristo ay hindi po sa Kanya, kundi galing po sa banal na Ama, Diyos sa langit. At wala po ni isa na galing kay Hesukristo. Ganon din po tayo bilang Kristiyano. Tayo po ang mamumuhay bilang si Hesukristo. Wala po tayong matatanaw kung nasaan po si Hesukristo. Kundi tayo po dapat ang tinatawag na Hesukristo. That's why we are called Christians. We as Christians will live like Christ. Mga kapatid, if we live like Christ, that's why we will also do prayer and dry fasting, just like Jesus Christ. Mga kapatid, darating ang araw na kayo rin po ay mag-aayuno tulad ko. Tulad ni Hesukristo. May mga tagubili na po na naibigay ang ating banal na Ama kung paano po mag-aayuno. Mga kapatid, babasahin ko lamang sa Mark chapter 2, verse 18 hanggang 20. Minsan ay nag-fast ang ilang disciples ni John the Baptist at ang mga Pharisees. Lumapit kay Jesus ang ilang tao at nagtanong, nagfa-fasting ang mga disciples ni John the Baptist, pati yung mga disciples ng Pharisees. Pero bakit hindi po nagfa-fasting ang mga disciples niyo? Sumagot si Jesus, dapat bang mag-fast ang mga guests sa kasalan habang kasama nila ang groom? Siyempre hindi. Habang kasama nila ang groom, kakain sila. Pero dadating din ang araw na kukunin sa kanila ang groom. Sa araw ding yun, magfa-fasting na sila.
Hallelujah, hallelujah. Sa ating narinig po, ito po ay mga salita ng Diyos na may kaakibat na espiritual na mga unawa. Ngayon po ay ipababatid ko sa lahat ang espiritual na unawa. Hindi po literal. Na ano po ang nababasa ay yan din po ang aking sasabihin. Hindi po. Kaya naman, ang makakapag-ayuno lamang ay yaong hindi na po nakadepende sa salita ng Diyos. Na kung saan ikaw po ay nakatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ka magagabayan ng banal na Espiritu kung paano at kailan ka mag-aayuno. Ako po ay nakatapos ng pag-aayuno na napakataas na araw, ngunit hindi ko po masasabi na kailan ka mag-aayuno. Ang masasabi ko lang, ang maituturo ko lang, ay kung paano ka mag-aayuno upang maihanda ka sa darating na araw na galing sa Diyos kung kailan ka mag-aayuno. Darating ang araw na mararamdaman mo na hindi sapat ang mga panalangin mo. Hindi sapat ang mga panalangin mo, kaya kinailangan mong mag-upgrade. Ibig sabihin, kailangan mong patunayan pa sa Diyos na karapat-dapat ka sa panalangin na sinasambit mo sa Kanya. Kaya ka mag-aayuno. Sapagkat hindi mo na matitiis na nabibigatan ka na sa buhay mo, nabibigatan ka na sa lahat ng problema mo, na kailangan mong maging malakas sa harapan ng Diyos. Kaya ka mag-aayuno. Mga kapatid, ang panalangin na may pag-aayuno ay tinutulungan din tayo niyan upang maihanda tayo, upang maging karapat-dapat tayo sa ating mga panalangin. Mga kapatid, mararamdaman mo rin na sa tuwing nais mong makalapit sa Diyos, ay mararamdaman mo rin na mag-aayuno. Sapagkat nais mong magamit ng Diyos, na sa tingin mo ay hindi na sapat bilang Kristiyano ang manalangin ka sa sarili mo at nais mong manalangin sa iba. Nais mong ma-reach out sila. At nais mong magamit ng Diyos. Kaya ka mag-aayuno sa panahon na nais mong magamit ng Diyos upang makatanggap ka ng mga kailangan mo upang mag-reach out. Isa na riyan ang mabigyan ka ng gift of preaching. Mga spiritual gifts ay matatanggap mo lamang iyan kapag ikaw ay nakapasa sa mga tagubilin na meron ng Diyos tungkol sa pag-aayuno. Bago po nag-reach out ang mga disipulo ni Jesus, ay nag-aayuno sila at hanggang sa nakatanggap sila ng mga spiritual gifts. Ngayon naman ay sa nakaraang video ko po, na ipabatid ko na kung kanino tayo makapagsambit ng ating mga panalangin, ay walang iba kundi sa ating banal na Ama Diyos sa langit. Ngayon naman ay naipabatid ko na rin na kung bakit po kinailangan mag-aayuno ang mga disipulo. Yung mga rason na iyon ay
kailangan po natin ipanalangin upang maihanda ka sa darating na araw na kung saan ay mararamdaman mo na kailangan mong mag-aayuno.